Nagkasundo ang China at Pilipinas na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang po yan sa pinag-usapan sa Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng dalawang bansa. Kapayapaan din ang panawagan ni Pope Francis ayon sa pinakamataas na diplomatic official ng Vatican na narito ngayon sa Pilipinas. Saksi si JP Soriano. Hanggang sa isyu ng tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Stop! This is our territory! Nananatiling para sa kapayapaan pa ang Vatican. Pero may binigyang diin ito sa unang pagkakataon ng pagsasalita sa isyu sa pamamagitan ng pinakamataas itong diplomatic official na si Archbishop Paul R. Gallagher na nasa Pilipinas ngayon. Bagamat nais-anya ni Pope Francis na maayos sa mapayapang pag-uusap ang anumang gulo, may dapat anyang sundin ang mga bansa. We would encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue those that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. Hindi direktang tinukoy pero bahagi na ng international law ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa pang-aangkin ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Ang pulong ng kinatawan ng Santo Papa at ni Pangulong Bongbong Marcos at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nataon sa ika-9 na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at China, kung saan direktang tinalakay ang mga insidente sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, binigyang diin ng Pilipinas sa Chinese Vice Foreign Minister ng China na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kasunod ng mga insidente sa West Philippine Sea kamakailan, kinilala na magkabilang panig na kailangang ibalik ang tiwala at kondisyong makatutulong para sa produktibong dialogo. Kasama sa mga pinag-usapan ang Ayungin Shoal. Nangako ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon at ipagpapatuloy ang pag-uusap. Pinag-usapan din ang posibleng forum sa Marine Scientific and Technological Cooperation at pagdaraos ng ika-10 BCM sa China. We noted our shared perspective that amidst the various international challenges and conflicts, the international community must be united in preserving a world where differences are resolved peacefully and on the basis of international law. Dahil halos 80% ng Pilipino ay Katoliko, tinanong ang Arsobispo kung nagpaabot ba ito ng mensahe sa Pilipinas kaugnay ng divorce bill na pumasa na sa House of Representatives. Sa ngayon, Vatican at Pilipinas na lang ang walang diborsyo sa buong mundo. Bagamat di anya nagbabago ang posisyon ng Vatican. There had been no communications between Rome and the local Catholic Church, certainly no diplomatic overtures to the department or to the government. Pero may mensahe ang Vatican sa mga Pilipinong Katoliko, kabilang ang mga politiko. We would obviously encourage Filipino Catholics, particularly their political leaders, to listen to their pastors and to try and offer whatever is the best approach to this. At dahil ipauubayan na raw na Santo Papa ang pahayag kaugnay sa absolute divorce bill sa Pilipinas, sabi ni Archbishop Gallagher na katakda niyang pulungin ng mga obispo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa isang plenary meeting sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.